Naubos pa ang lakas ko. Mga relo ko po, wala na pong laman. Nandun po. Yung kapon niya, nawala ko yan. Isa ka ba sa natuwa na magiging pribado na ang Ninoy Aquino International Airport? Dahil nitong February 16, 2024, isinapubliko ni Undersecretary Jaime Bautista na ang San Miguel Corporation na ang mangangasiwa sa operasyonal ng NAIA International Airport. Binigyan ito ng 15 years para i-develop ang NAIA International Airport na binansaga na the worst airport sa buong mundo. Ito na kaya ang solusyon sa problema ng mga OFW sa loob ng airport? Matitigil na kaya ang kalokohan sa loob ng NAIA International Airport, mga kabayan? Mawawala na kaya ang palit bagahe, bukas bagahe, mga modus at kung ano-ano pang mga modus at mga pagnanakaw sa loob ng airport? Wala na kayang OFW na iiyak pa sa loob ng NAIA? Masusupil na kaya ang mga tauhan na mga magnanakaw na nasa NAIA? Wala na kayang OFWs na maiwan ng eroplano dahil sa haba ng pila sa immigration? Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang Ninoy Aquino International Airport ay napasama sa listahan na isa sa mga worst airports sa buong mundo. Ito'y dahil sa samut-saring kalukuhan na pinagagawa ng ilan sa mga empleyado ng NAIA International Airport. Tulad na lamang nitong mga nangyari sa ilan nating mga kababayan OFWs na napaluha dahil ninakaw ang kanilang pinaghihirapan sa ibang bansa. Naubos pa ang lakas ko. Pati po iPhone ko. Mga relo ko po, wala na pong laman. Ayan na po. Wala na po kami natira sa pinaghirapan namin. Yung kapon niya, nawala ko yan. Inubos nga yan talaga nila. Inubos nila. Mga hayop. Mawawala ang padlock niya. Ito, 17 kilos, may padlock yan. Ngayon, timbangin mo, may 17 kilos yan. Ayan po si ate, umiiyak. Ate, para maraman ng at least magawa ng paraan. Immigration, sobrang haba, sobrang dami ng tao. Pati mo, may nakatip dito. Ngayon lang, ito dinikit. Tinanggal dito kanina na. Kaya na rin napalitan, pinalitan na rin. Pinalitan lang ito. Dito na lang. Ito ang mas malala na modus noon sa NAIA, ang laglag bala. Maraming mga banyaga noon ang nabiktima. Kahit nga matanda, di pinapalagpas. Tulad nitong si Lula na papunta sana ng Amerika para magpagamot, na aberya pa ang flight dahil tinaniman ng bala ang bag nito. At ang nakakahiya pa, itong ginawa ng NAIA personnel, nagnakaw sa banyaga at nilunok ang pera. Kaya marami sa mga Pilipino ang natuwa na mapribado ang NAIA dahil daw sa mawawala na ang mga ganitong problema sa loob ng airport. Ani sa kanilang komento, mabuti yan para mawala na ang mga modus sa airport. Pabor ako dito sa private. Baka sakaling sila ang maging way na mahinto ang nakawan sa NAIA. Ayon naman sa komento ng isang OFW ako sa Japan. Mas okay ang private kasi matutukan ang NAIA. Kasi pag government, di na nabigyan ng pansin sa dami ng problema. Kaya yung mga personnel sa NAIA, madali sa kanila gumawa ng mga nakakatakot na modus. Ayon naman sa komento ng isa pang OFW ako sa Dubai. Kung pribado na ang NAIA, oras na para baguhin ang bulok na sistema. Tanggalin o palitan lahat ng empleyado sa NAIA para matigil ang nakawan. Tulad ko na OFW, nakaranas rin ako ng lungkot sa bansa ko na mismo pa mga kalahi ko na nasa airport ang nagnakaw ng gamit ko na pasalubong para sa anak ko. Nilaslas ang bagahe ko, ninakaw ang laptop na pinaghihirapan ko sa Dubai. Isa akong katulong, sobrang sakit sa akin na mawalan ng pinaghihirapan ko. Sana baguhin na ang sistema para wala ng OFW na katulad ko ang mangamba kung magbakasyon sa Pilipinas. Ikaw kabayan, bilang isang OFW, ano naman ang masasabi mo patungkol dito sa pagpribado ng NAIA? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat. Sa akin, sa Note 8. Nagsilapan ko talaga. Dito ko nilagay yung alahas ko. Dito yung nilagay yung alahas ko. Deported kasi kami, kaya bawal kami magdala ng gamit. Kahit medyas po pinapaalis dun sa Jeddah. Kaya nangyari po, naubos pa ang alahas ko. Pati po iPhone ko. Mga relo ko po, wala na pong laman. Ayan na po. Ayan. Ako kabayan, dahil napakuyak ng iya. Yan din po siya, nawalan din po. Yung kapon niya, nawala ko yan. Inubos nga yan talaga nila. Inubos nila.
John Richard. Oo, pagbukas, ito wala na ng laman. Ano na ba na? Samsung Note 8 po. Pagkakabili ko lang po yun. Isang iba na, walang din yung iba. Ano po, necklace ko po, relo tatlo, tapos sing-sing ko po. Tapos bracelet, worth 60,000 po yung 6,000 reals po. Yung alahas po. Kasi yung iPhone 8 Plus ko po, nasa 4 Plus po. Ito yung ebidensya ng Hindi, nandito yung hindi nila kinuha. ay nakuha. Ito pa sa'yo may Kinuha yung dalawang Samsung ko, yung J2 at saka yung Samsung Note 8 ang tinila, yung cherry mobile talaga. Hindi mga kailangan yung mga ganun. Nag-cover luggage ako, okay? Yan, dito yung katunayan. May pinadala ko yan. Nakipis niyo. Cover luggage ako, 800 ang binayaran ko. 800 ang binayaran ko. Asan ang lahat mo? There's someone come over here now. Just don't look back. Now, sabihin sa hindi siya bukas, pero wala yung kandado. Ang ibig sabihin, binuksan nila, ito kandado na yun. Ito yan, yung